Magandang umaga po muli sa inyo lahat, ano? At unang-una sa lahat, nais ko magpasalamat sa bawat isa sa inyo, no? Izel, Ira, Helen, Adrian, Alvin, Sergio, Chris, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa paanyaya na ito. Okay? At itong gagawin natin, ito yung tinatawag na circle of discernment. So obvious, nasa circle tayo. At discernment. Ano nga ba yung discernment? Kapag naririnig niyo yung discernment, ano yung naiisip ninyo? Ano ba ibig sabihin ng discernment? Ellen? Discernment is, for me, it's a understanding, pag-uunawa. Pag-unawa. Okay? Pag-intindi. And itong ginagawa natin is sama-sama nating pag-unawa, sama-sama nating pagninilay. Okay? Pero yung pagninilay na yon, hindi matitigil dun sa may nalaman tayo. Kundi hayaan natin yung pagninilay na yon na ihatid tayo sa makabuluhang pagkilos o paggawa. Yun yung discernment para sa atin. Okay? At nabanggit ko na nga sa inyo na itong gagawin natin ay bahagi pa rin ng synodal process. Synod, ibig sabihin ay sama-samang paglalakbay. Okay? Kaya sa prosesong ito, muli natin isinasabuhay yung diwa ng pagiging simbahang sinodal. Tayo bilang sansambahan ay naglalakbay ngayon. Ang konteksto ng ating paglalakbay ay ang ating darating na halalan. Sama-sama tayong maglalakbay sa prosesong ito upang hayaan ng Banal Espiritu na gabayan tayo upang makahakbang, makatahak ng tamang direksyon. So, kung yan ay sa konteksto ng ating halalan, ay yung tayo ay makakilatis, makapili, at syempre, makaboto, hindi lang sang-ayon sa kagustuhan natin, kundi sa udyok ng Banal Espiritu na siyang hinahayaan nga natin na gumabay dito sa atin sa prosesong ito. Okay? So, bago tayo magpatuloy, nais ko munang tanungin ang bawat isa sa inyo, handa ba kayong pumaloob sa ganitong paglalakbay at sa ganitong proseso? Handa ba kayong magpagabay? Handa Chris? Sergio? Handa Alvin? po. Handa po. Adrian? Handa naman? Helen? Handa po. Handa Okay. po. Handa na po. Handang-handa. Okay? So, ando naman yung pagiging bukas natin. Okay? Siyempre, magagabayan lang tayo kung handa natin tagapin yung paggabay. Okay? At sa prosesong to, gagamitin natin ay yung tinatawag na see, judge, and act. See, judge, and act. Pakiulit nga po. See, judge, and act. So, himay-himayin natin ito. See, ibig sabihin, yan, daming ilaw rito. Para tayo makakita, kinakailangan ng liwanag. Kinakailangan may ilaw. Okay? So, sa liwanag ng salita ng Diyos, titingnan natin. Babasahin natin ang nangyayari sa ating lipunan, sa ating bayan. Okay? So, hindi lang sa usapin ng halalan, kundi sa buhay natin. Dapat ganun yung natin. Dapat yun yung default mode natin. Na dapat tinitignan natin, binabasa natin ang nangyayari sa ating buhay sa liwanag ng salita ng Diyos. At yan ay lalong mahalaga sa konteksto ng ating halalan. Kinakailangang basahin natin ang nangyayari sa ating bayan sa liwanag ng salita ng Diyos. Hindi dun sa nababasa natin sa Facebook, hindi dun sa napapanood natin sa TikTok, kundi sa liwanag ng salita ng Diyos. Yan yung see. At ang susunod, see, and then judge. Okay. Ang hatol, judgment na nais natin maabot sa prosesong ito
ay yung pagkakabati, no? Realization kung ano ang kalooban ng Diyos at kung ano ang di kalooban ng Diyos. No? Sa mga nangyayari sa ating bayan, sa nangyayari sa ating lipunan, may mga bagay, obviously, na hindi kalooban ng Diyos. Kung ito'y hindi, kung nakita natin na hindi kalooban ng Diyos, no? At ito'y kalooban ng Diyos, doon papasok yung, so, see, judge, and okay. Kaya yung pagsasabi natin, ito yung kalooban ng Diyos, yun yung judgment eh. Kung ito yung kalooban ng Diyos, ano dapat gawin? Sundin natin. Sundin natin. Itaguyod natin. Kamayahihin natin yung kalooban ng Diyos. Kung nakita natin, hindi itong kalooban ng Diyos, ano dapat gawin? Iwasan. Iwasan, tutulan, labanan, baguhin. Respond po. Okay. Kinakailangan yung tugon natin. Kaya nakita ninyo, no? See, judge, and act. Gawin ng tama. Gawin ang tama. Act. Kaya, sa prosesong ito, yun, dapat ihatid tayo dun sa na makita natin, makahatol tayo, at makakilos. Sabi nga na, makagawa. Gawin ang tama. Gawin ang tama. Okay? Yan. Kaya nilalagay natin yan sa konteksto ng halalan. See, judge and act, makita sa liwanag ng salita ng Diyos, makahatol, no? Batay sa aral ng Ebanghelyo, makakilos at makakilos ayon sa udyok ng pananampalataya. So, muli, bago tayo magpatuloy, ang tanong ay, handa ba kayo at bukas ba ang kalooban ninyo sa pakikibahagi sa proseso at paglalakbay na ito para alamin ang kalooban ng Diyos, alamin kung ano ang ipinatatahak sa atin ng Diyos. Bukas naman tayo. Handa po kayo magpatuloy sa paglalakbay na ito? Handa po. natin. Ako sa tanda po. So, pwede ba natin sabihin na given para sa atin lahat na itinuturing natin ang pagboto na napakahalaga? Mahalaga ba sa atin lahat yan? Opo. Pagboto mahalaga. Mahalaga sa atin. Siyempre, iiwan ko sa inyo yung tanong na bakit nga ba mahalaga? Ngayon, kung palalalimin natin, hindi lamang ito napakahalaga, kundi para sa ating mga Katoliko, para sa ating mga Kristiyano, ang pagboto ay isa ring sagradong tungkulin. Naintindihan naman natin sagrado, ibig sabihin banal na pananagutan, banal na gawain, sagradong tungkulin. Sang-ayon ba kayo ron? Opo. Okay. So, kung tinuturing nga natin sagradong ang pagboto, gusto ko naman unang malaman bakit para sa iyo sagrado ang pagboto? Bakit sagrado sa iyo ang pagkilatis, pagpili, at paghalal? Okay? Take note, ang keyword doon ay sagrado, banal. Lizelle, bakit sagrado para sa iyo ang pagboto? Kasi dito po nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. So dito nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan. Ira, bakit banal, sagrado para sa iyo? Ito po ay may effect hindi lang po sa pansarili natin kundi sa mga taong nasa paligid natin. Okay, so meron siyang epekto, hindi lang sa sarili, kundi sa mga nakapaligid at sa mas malawak na nalipunan. Okay? So, Helen? Ito ay isang banal para sa akin dahil lahat ng buhay ng tao ay apektado. Hindi lang ako, ang sarili, sa buong bansa para sa ating lahat. Okay, so ito'y may epekto. Okay, so Adrian, bakit banal, sagrado ang pagboto para sa iyo?
Kasi siya yung nagpapakita na doon napakahalaga sa lahat yung tungkulin na dapat na mamumuno. Siya ang unang magpapakita sa mga lahat ng tama at hindi dapat. Okay, so napakalagang tungkulin. Alvin? Kasi hindi basta-basta eh. Hindi basta-basta na magdidesisyon ka lang ng parang wala lang. Konting pagkakamali mo lang, marami maapektuhan. Mm-mm. Kaya para sa akin, yung ganung pagdidesisyon dapat hindi lang para sa'yo. Isipin mo rin yung para sa lahat. Okay. Yun yung para sa akin, napakahalaga talaga. Salamat, Alvin. Kuya Sergio, bakit banal para sa iyong pagboto? Para sa akin po yung pagboto kasi para malaman mo kung sino talaga kung yung gusto mo na iboboto mo na makakatulong sa tao, Okay. sa Sarap. ating bansa. So, sagrado siya dahil ito'y pag-alam sa talagang makakatulong sa ating bansa. Salamat, Kuya Sergio. Chris? Para sa akin mahalaga po ang pagboto para sa ating lahat, para marami ring mga kabataan ang dapat nila malaman at kung sino talaga karapat dapat na iboto natin Okay, sige. para sa ating bayan. So, nagkasundo tayo na ang pagboto ay napakalaga. At para sa ating mga Katoliko, sa ating mga Kristiyano, hindi lang siya napakalaga, kundi siya rin ay sagradong tungkulin. So, what makes something sacred? Ano ba ang nagpapabanal sa isang bagay? Anything of God and for God is sacred. Kaya ang pagboto ay banal. Kasi siya ay karapatang galing sa Diyos. Sabi sa dinasal natin kanina, siya ay handog sa atin ng Diyos. Dahil siya ay galing sa Diyos, dapat ding ibalik sa Diyos. Kaya ang pagboto natin ay dapat pagkilala na galing sa Diyos at dapat yung pagboto din natin ay para Sa Diyos. sa Diyos. Kaya ganun kabanal ang ating pagboto. Okay? Sige. Sa bahaging ito ay magkakaroon tayo ng mock election. Sa yugtong ito, yung ating napipisil na Presidente and Vice President. Okay? Naisulat na ninyo, kokolektahin natin. Okay? Pwede natin kolektahin ngayon. Sige, ibigay na lang muna kay Adrian. Basta ano niya lang, secret ano lang natin, ha? Itupi lang natin. So, bibigay natin kay Peter. Kalimutan ko. Sige. Si Kuya Sergio na lang. Yun. Sige. Ayan. Pakibigyan na lang kay Peter. Sige. Pag, ay pala, hindi pa pala. Oo. Sige lang. No pressure. Sige. Kung wala pa, okay lang. Kung wala pa tayong ibig sabihin undecided pa. Para pa kung Vice President. Sige, okay lang. Sige. Natin siya. Yan. So, bago ninyo isinulat, at this point, napipili ninyong Presidente and Vice President, nagkaisa tayo sa pagsasabing ang pagboto natin ay napakalaga at sagrado. Okay? Siguro, gusto ko lang idagdag doon, sagrado siya, dapat siyang maging sagrado, dahil sabi ng ating Panginoong Hesus, if you love me, obey my commandments. Kung iniibig mo ako, sundin mo ang utos ko. Dapat ang ating pagboto ay pagsunod sa Kalooban ng Diyos. kalooban ng Diyos, utos ng Panginoon. If you love me, obey my commandments. Kaya dapat yung ating pagboto ay pagsunod
sa utos, sa atas ng Panginoon. Hindi lamang pagpili ng gusto natin. Nakita niyo yung pagkakaiba? Ano? Nakita niyo kung saan tayo dapat nang gagaling. Hindi dapat magsimula sa gusto natin, kundi sa Gusto niya. kagustuhan, kalooban ng Diyos. Dapat ganyan yung pamamaraan natin bilang Katoliko, bilang Kristiyano. No? Ang laging sinasalang-alang ay kung ano ang atas, utos, nais ng Diyos na gawin natin. Kaya napakabanal, napakasagrado ng gawaing pagboto. Okay? Pwede ko bang malaman sa inyo, dahil meron naman kayo napili, at hindi, para sa ilan dito, hindi lang naman ngayon lang boboto, for sure may ginagamit kayong criteria, batayan, sa pagboto. Okay? Dahil ilang circles of discernment na rin na nagawa ko, no? Ang pangkaraniwang sagot dun sa tanong na bakit siya ang binoto mo? Okay? Una ay sinasabi ng marami, binoto ko siya kasi mukha siyang mabait. Okay? Mukha siyang madaling lapitan. Oh, madaling malapitan, makakatulong, dahil madaling malapitan, makakatulong sa mga mahirap. Okay? And then, pangatlo, at ito yung pinakamatindi, at ito yung mas madalas na narinig ko, ibinoto o iboboto ko siya kasi gusto ko. Wala lang, gusto ko lang. I'm sure narinig niyo yung ganun, ano? Ano, di ba? Wala lang, gusto ko lang. I'm sure, ano? At yan yung karamihang narinig natin, ano? So, mukha siyang mabait, no? At madaling malapitan, makakatulong sa mahirap, at wala lang, gusto ko lang. Ngayon, kayo, okay? Isa-isa, gusto ko kayong tanongin, pwede bang magbigay kayo ng 3 criteria na ginagamit ninyo sa pagboto? Binoto ko siya sa 1, 2, 3. Kasi. Okay? So, maikli lang. Basta 3 ka nila. Lizel, can you give me 3? Unang-una po sa lahat, yung educational background niya. Educational background? Hindi ko po kasi malalaman kung na-train po siya Okay. naging isang leader. Okay. Pangalawa po, yung mga nagawa niya na po para sa bayan. Okay. Kung Track ano- record? Nagawa? At yung pangatlo po, kung meron po siyang kinalaman sa corruption or wala po. Okay. So, dapat walang hindi sabit sa graft and corruption. Yung sinasabi ni Lizel. Ira, ano yung 3 pamantayan mo? Ano Criteria? po yung services na ma-offer niya at na-offer na niya. Okay. And then, second is align siya sa core values ko as a person na important siguro yung pagiging charitable and yung pagiging sa katotohanan. And then, Okay. most importantly po siguro is dapat parang dapat alam niya yung ginagawa niya. Alam niya sa sarili niya na capable siya dun sa ginagawa niya. Okay. Capable. Okay, sige. Helen? Ako po, basihan ko po is, unang-una maka-Diyos. Maka-Diyos? Baka magtanong po kayo, bakit alam mo bang maka-Diyos? Because nakikita ko po, and parang pareho po kami ng school at may common friend din po kami na Okay. alam ko because of, and then pangalawa po is educational background. Educational background. So, at yung mga nagawa niya sa bayan na hindi niya pinagyabang, pero marami siyang nagawa at alam kong mas marami pa siyang magagawa sa susunod na panahon. Okay. Salamat, Helen. Adrian, 3 ano? Sa akin yung una, yung pagiging makabayan, Makabayan. pagtupad sa tungkulin. Pagtupad sa tungkulin. Siyempre, may takot sa Panginoon. May takot sa Panginoon. Kasi hindi niya naman niya magagawa lahat ng mga bagay na dapat na gawin na makakasama sa kung may takot ka sa Panginoon. Okay. Salamat, Adrian. Alvin? Pinili ko kung paano niya hawakan yung isang lugar na maliit pa lang. Okay. At yung kung paano siya tumulong sa tao, Tumulong na alam natin na sa sarili niya,
hindi niya, wala lang sa kanya pero napakalaki para sa atin, sa mamamayan. At ganun din yung may may connection siya sa Panginoon Nagkulang siya na sa- hindi lang na gusto ko to, ito yung gagawin ko, pero na hindi nawawala sa kanya yung Panginoon. Okay. Sige. Salamat, Alvin. Sergio? Yung ano ko lang po doon sa yung Sino ang pipiliin mo? Dapat ang pipiliin mo ay ano? Sige. pipiliin ko yung nakakaintindi doon sa patakaran ng gobyerno, Nakakaintindi sa patakaran ng Yung ano? gobyerno. Opo. yung hindi corrupt, Hindi corrupt. saka yung may mga ginawa na sa bayan. May nagawa na sa bayan. Okay, Chris. Para sa akin po, Lakasan natin konti, Chris. para sa akin po ay marami po siyang nagawa para sa bayan. Marami nagawa para sa bayan. Yun po sa educational, Oo. sa, Edukasyon. Mhm. sa corruption po at yung mga illegal na mga gawain. Okay, dapat hindi sangkot sa illegal na gawain at sa korupsyon. Okay. Sige. Maraming salamat po. Okay, so yun yung bawat isa sa inyo nagbigay ng pamantayan. Siyempre dapat ma-distinguish din natin yung kung ano yung motherhood statements kasi lahat naman yan magsasabi na sila ay makadiyos. Lahat naman yung magsasabi na sila ay makabayan. Lahat naman sila ay magsasabing nakatulong o tutulong sa may hirap. Okay? So, dapat hindi lang yung kung ano yung sinasabi nila, no? Kundi susuriin talaga natin. Okay? At yan yung pagsisikapan natin gawin sa prosesong ito. Kaya, nagbigay kayo ng 3 criteria ninyo. Mamaya pahintulutan naman ninyo, ako naman ang magbigay ng criteria na dapat nating gamitin. Okay lang ba sa inyo na magbigay Ayaw. ako? Ano? So, kayo 3, tatawad ako ng isa. Magbibigay ako ng 4 na criteria. Okay lang ba sa inyo? So, papayaran ko naman kayo rin sa ano na yun, doon sa bonus na yun. Ano? Okay, so 3 kayo pero 4. Pero, bago pa man din natin pag-usapan, o himay-himayin yung 4 na criteria na aking ibibigay, ilatag muna natin yung most basic, fundamental principle na dapat sinusunod natin bilang Kristiyano. Prinsipyo na dapat sinusundan natin upang matawag natin na ang ating pagboto na maka-Kristiyano. Kaya ang tanong nga ba, ano nga ba yung maka-Kristyanong pagboto? Yan yung ating sisikapin ngayon. So, sabi natin kanina, kailangan basahin natin ang mga tanda ng panahon sa liwanag ng salita ng Diyos para mabatid ang mensahe ng Panginoon. Kasi dun sa signs of the times na tinatawag, dun nakapaloob yung mensahe ng Diyos sa atin. Pero kailangan basahin natin signs of the times na yon sa tulong ng ano sabi natin? Sa tulong ng, sa liwanag ng Ng Diyos. salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Yun yung key doon. Okay? So, dahil ang halalan, ang pinakamalaking tanda ng panahon, sign of the time, kaya kailangan natin basahin ito sa liwanag ng Ebanghelyo. Dapat, pangunahin sa layunin natin bilang mga Kristiyano, ang paghahanap, pagpili, at pagboto sa mga taong makakabalikat natin sa paghanap natin sa ating misyon. O, hayaan muna natin mag-sync yun sa atin. No? Dapat ang pipili natin ay yung makakabalikat natin sa ating misyon. Diba? Parang, teka muna, pati ano na yung sinasabi mo? Election pinag-usapan natin, bakit pumasok dyan yung misyon? O, diba? So, ano yung connection nung misyon dun sa eleksyon? Siguro, bago siya dahil tapatin natin, never pumasok sa isip natin, pagdating sa eleksyon, never natin ito nag-ugnay sa ating misyon. Tama ba ako? Ano, parang bago yung
ganun yung konsepto na yun, di ba? Tama ba, Alvin? Tama, nakakagulat naman. Nakakagulat yung ano, no? Napapalo, napasok yan. Ano? Nakakapay. Ellen? Bago, ano? So, alam ko si Ellen, parang very active sa ano yan, pero parang bagong-bago yung ganung konsepto, no? Mission at election. Na, the easiest way to connect it is, itanong natin, ito bang mga tumatakbo sa eleksyon, ito mga pipiliin natin sabi ko nga, makakatulong ba yan sa pagtupad ko sa aking mission? Ano muna natin? Ano nga ba ang mission natin? What's the easiest way to answer that? Ano ba yung mission natin? Siyempre, may kanya-kanya tayong sagot. Pero yung pinakamadaling sagot doon sa tanong na yun, ano yung mission natin ay, kung ano yung mission ni Kristo, siyang mission natin. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Bilang mga Kristiyano, kaya nga tayo Kristiyano, ang ugat na salita doon ay Kristo. Kung ano yung mission ni Kristo, siyang mission natin. Kaya ang mission natin, ang mission ko, ay ang ipagpatuloy ang mission ni Kristo ng Panginoon. Okay, siyempre, ano nga ba ang mission ni Kristo? Hayaan natin si Jesus mismo ang sumagot doon sa tanong na, ano nga ba yung mission niya? Okay? Doon po sa Luke chapter 4, verses 16 to 20, ay yun po yung tinatawag na mission statement. Yun din yung tinatawag na plataforma di gobyerno ni Jesus. O yan, naiuugnay na ninyo, no? Kasi ngayong eleksyon, naglalabasan ng mga plataforma. Okay? Si Jesus, meron ring plataforma. Yung passage na yun ay tinatawag na inaugural address. Kailan natin naririnig yung inaugural address? Kailan ginagawa yun? Inaugural address. Kapag napili naman. Elect na, di ba? Kapag na... O kasi naman may pagkatapos ng halalan. Tapos May halalan, napili na. may napili na sa pagsisimula ng panunungkulan ng presidente, ng isang leader. Di ba doon yung inaugural address? Itong babasahin ko rin sa inyo, ito rin yung inaugural address. Kaya sabi ko, mission statement, plataforma, inaugural address. Kasi ito'y binigkas, pinayag ni Jesus sa pagsisimula ng kanyang public ministry. Kaya sa pagsisimula ng kanyang public ministry, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Ito ang aking gagampanan. At itong sinabi ng Panginoon. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives. Ang sinasabi ng Panginoon, isinugo ko ng Banal Espiritu upang magpahayag daw ng Anong glad tidings? Good news. Mabuting balita. Kanino raw? Glad tidings to Sa mga tao. sa may hirap. Glad tidings to the poor. Good news to the poor. Mabuting balita sa mga dukha. At bahagi rin ng kanyang misyon, sinabi ay liberty, pagpapayag ng liberty to captives. Ano yung liberty? Liberty, kalayaan, paglaya. Paglaya, nino? Anong captives? Mga napili. Captives. Mga bihag, Mga bihag. mga bilanggo, mga sinisiil. Okay? So, bahagi ng tungkulin ni Kristo ang pagpapalaya sa mga inaalipin, sa mga bihag, sa mga pinahirapan. Yun yung liberty to captives. Okay? Kinakailangan maging malinaw sa atin to. Kasi, yun ang mission ni Kristo, at yun yung mission, ito yung mission natin. Kaya, una, dapat maging malinaw sa atin, dahil nga tungkulin natin, ipahayag ang mabuting balita. Ang tanong, ano nga ba yung mabuting balita na tinutukoy?
Basta na sinabing ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Ano yung mabuting balita na tinutukoy ng ating Panginoon? Ano yung good news na yun sa inyong palagay? Malaman nila yung tama. Malaman nila yung nararapat. tama. Okay. Ano yung good news? Serbisyo para sa kanila. Serbisyo. Okay. Good news to the poor. Ano yung mabuting balita? Banal na salita. Banal na salita ng Diyos. Ano pa? Malaman nila yung nararapat. Malaman. Ano? So, sige. Ang karaniwan, ano natin basta sinabing good news. Yung ebanghelyo, yung banal na salita ng Diyos. Totoo naman. Pero dapat maging malinaw sa atin na ang tinutukoy rito ng ating Panginoon ay something concrete. Konkreto. Ibig sabihin, nakikita, nahawakan, naaamoy, natitikman, nakabubusog, nakapagpapaginhawa. So, konkreto, ganun ka-konkreto yung good news, mabuting balita na sinasabi ng ating Panginoon na ihahatid sa mga dukha. Kaya dapat maging malinaw din sa atin dahil sa paghatid ng ating sa misyon natin, pagganap natin sa misyon na ihatid ang mabuting balita, dapat ganun din ka-konkreto. Oh, sige. Let's put it this way. Ano ba yung mabuting balita sa gutom? Okay. Pagkain. Oh, huwag kang mayang sabihin yun. Hindi, ano yun. Kasi yun naman talaga eh. Mabuting balita sa gutom, pagkain. Sa uhaw, Tubig. ang tipid naman ninyo, tubig lang ang ano nyo, kaya nyo. Kasi pwede namang juice, pwede namang milk. Basta inumin. Ano? So, hindi tayo limitado sa tubig. Ano? May tubig. Okay. So, anong mabuting balita sa hubad? Damit. 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 Sa may sakit? Gamot. Gamot. Doktor. Hospital. Okay? Ganong kakongkreto yung mabuting balita na tinutukoy ng ating at yun yung tungkulin natin ha. Yun yung mission natin ha. So, nililinaw muna natin yung mission natin. Okay. Tapos bahagi nga ng mission ay liberty to captive, sabi natin, paglaya ng mga bihag. Okay? Para magampanan natin yung tungkulin natin na yan, ng pagpapalaya sa mga bihag, dapat tanungin muna natin, sino nga ba yung mga bihag? Captives sa ating panahon. Tayo. O tayo, sige. Sino pa? Ano pa? Mga mahihirap na tao. Mahirap. Kasi bihag ng kahirapan. Ano pa? Mga preso na walang, anong kumbaga ba, na prison sila ng walang katarungan. Okay. Okay, mga nakakulong dahil sa kawalan ng katarungan. May Okay? mga karamdaman. May karamdaman. Siyempre, bihag na, kumbaga nakatali sa sa banig ng karamdaman. Sino pa? Yung mga walang kakayahan. Walang kakayanan. Walang kakayahan itaguin ang sarili. Okay? Sa inyo palagay, ano yung pinatay? mga pinatay? Ano? So, siguro tinutukoy ni Adrian ay yung mga biktima ng EJA. Okay, so sino pa? Sa inyo palagay, ano yung pinaka, at ito parang hindi nga natin, baka nga marami hindi tinuturing na ano to, no? Pagkakabihag, pero ito yung pinakagrabe, pinakamatinding uri ng pagkakabihag. Sa inyo palagay, ano yun? Pag nanakaw. Nakaw, ano pa? Right now. Paano yung mga bihag ng Walang kaalaman sa kaalaman? sa election. Wala election, okay? How about this? Biktima ng fake news, Yeah. disinformation, Social media. historical revisionism. Ah, baka tayo rin. Baka naririnig lang, inayaan natin na magkaroon tayo ng kulungan, no? Dahil lang tinatanggap lang natin kay kung anong sinasabi ng social media, Kung ano yung nababasa. kung ano na nababasa, kung ano na napapanood sa TikTok. Yun na lang yung susundin. Hindi ba yan ay isang uri ng pagkakabihag? Yes. Di ba? Kaya sabi ko nga, we're not even aware of it. Pero nabibihag na tayo. Mm-mm. Naaalipin na tayo. Oo. Kaya itong prosesong ito,
nawa makatulong sa atin sa paglaya dun sa pagkakabihag na yon. Sang-ayon ba kayo? Sangayon. Ayan. Kaya nga, kung tayo mismo, bihag, paano tayo makakapagpalaya? Kaya kung nais nating gampanan ang ating misyon, makasama ni Kristo sa pagpapalaya sa mga sa tao, sa lahat ng bagay na nagpapahirap at umaalipin sa kanila, tayo mismo dapat makaranas muna ng kalayaan. At anong unang-unang bagay na magpapalaya sa atin? Truth. Katotohanan. Katotohanan. Dahil ang sabi ay, truth will set you free. The truth will set you free. Kaya yung unang-unang tungkulin natin, hanapin ang katotohanan batay sa facts. Facts. Hindi likha ng TikTokers, ng social media influencers. Okay? Kaya, ayan ano? Tungkulin din natin na palayain ang iba na bihag ng, sabi ko nga, bihag ng fake news, ng disinformation, ng historical revisionism. Oh, kita nyo. Kaya natin nililinaw yan, yung mission ni Kristo, na siya dapat na mission natin, abay, kita nyo na, ang laki ng kaugnayan sa eleksyon. Okay? At ang pinapanukala natin dito ay, kasi madalas, pagdating ng eleksyon, ang una natin tinitignan ay siyempre yung mga kandidato. Ano? Tinitignan natin I'm sorry to say this, pero yung kagad yung isip ng marami, ano yung mapapakinabangan ko sa kanya? Ano yung makukuha ko sa kanya? Ano yung magagawa niya para sa akin? No? O, ano yung magagampanan niya? Ano yung programa niya? Ano yung track record niya? So, doon kagad nakatuon. Di ba? Tama naman? No? Sa kandidato. Pero pinapanukala natin dito sa prosesong ito, sa halip na rin sa kandidato, magsuri muna tayo ng ating sarili. Ano yung pinakamalaga sa atin? At iyon ay ang batayan natin ay ang Panginoong Kristo. Sa halip na rin sa kandidato, kinakailangan rin natin suriin, pero bago pa man din yun, dito muna tayo ano yung mahalaga sa atin. At yung nga ay ang pakikibahagi natin sa buhay ni Kristo at ang pagpapatuloy natin, pagganap natin sa kanyang misyon. Misyon ng paghahatid ng mabuting balita at pagpapalaya sa tao sa lahat ng bagay na nagpapahirap at umaalipin sa kanila. Kaya ang tanong, sa mga pipiliin natin, sino ang makakatulong natin para magampanan ang misyon na ito? Malinaw na yung connection? Opo. Kanina, medyo nagulat kayo. Sabi nga ni Albert, bago yan. Ano? Hindi pa sumagi sa aking isipan yan. Ngayon nakita na natin yung ugnayan para maging makakristiyano yung ating pagboto. Dapat sa ganung paraan natin ito titignan at babasahin. Okay. Nilinaw natin general principle. No? Si Kristo at ang kanyang misyon. Tayo at ang ating misyon. Ngayon, sa palagay mo ba, ang napupusukan mo, ang iboboto mo, ay kabalikan ni Kristo sa kanyang misyon at makakasama mo sa pagganap sa iyong misyon? Yan ay bagay na iiwan ko sa inyo. At sana, sa mga susunod pang araw at lalong-lalo na sa araw ng eleksyon, yan yung tanong, isa sa tanong na atin dapat sagutin. Ngayong halalan, tungkulin natin bilang mission partner. No? Yun tayo Tayo ay mission partner ni Kristo. Tungkulin natin na pumili ng mga pinuno na may puso at track record ng personal na pakikiisa at aktibong pakikilahok sa mapagpalayang misyon ni Kristo at ng kanyang simbahan.
pahintulutan niyo ako mga kapatid, na bigyan din ito. Yan ay hindi makikita sa palabas. Makikita yan sa track record. Kasi pinag-usapan natin yung mission eh. Eh lahat naman niya magpapakita na sila ay gumagawa ng ganito. Kasi nasa politika. Kasi may camera. Kaya makikita natin yung katapatan nito sa misyon kung ito ay ginawa niya ng labas sa politika. Do you get what I mean? Ha? Kasi hindi pwedeng batayan natin eh. Pwede rin naman, pero may mas malalim tayong dapat suriin eh, no? Kasi alam naman natin, yan ang gagawin nila. Yan ipapakita nila sa camera. Yan ang ilalabas nila sa media. Kasi nasa politika. Kaya, ang magandang batayan ay yung kanilang ginampanan ng labas sa politika. Do you agree? Do you agree with me? Pwede lang kayo hindi sa mga yun, ha? Okay lang. Dahil nga nagkikwento tayo ng gusto. Do you agree with that? Yes po. Yes. Yes po. Ano? Siyempre naman, sorry to say that, but I have to put it this way. Siyempre, pogi points yun. Ganda points yun. Na ipakita na itong ginagawa nila para sa mga dukha. Ano? Ganito silang makihalubilo. No? Pero suriin natin, ginawa ba yan noon na wala pa sa limelight? Malinaw po yung sa niya? Malinaw yan. Kaya pagsusuri, wala sa TikTok yan. Wala sa FB yan, ha? Yung pagsusuri na yan. Okay? Kaya, pumili tayo ng mga leader ng plataforma de gobyerno ay tugma sa plataforma at mission statement ni Kristo. Okay? So, pinagtutugma natin yung dalawang iyon. Of course, malino naman, wala naman perfectly fits the image and the mission of Christ. Di ba? Wala naman. Kasi tao lang naman tayo. Wala ang perfect. Ang tanong lang sino at least yung nagsisikap na tumulad dito? Sino yung pinakamalapit doon? Okay? So hindi pwedeng, wala lang, gusto ko lang. Okay? Dapat para sa ating mga Katoliko, sa ating mga Kristiyano, malinaw ang ating batayan. See? Yan ang ating batayan. Hindi batay sa pangako o ilusyon ng pagbabalik sa golden era, sa golden age, na I have to tell Lizelle, I have to tell Adrian and Alvin, dahil ako ay matanda sa inyo, ako ay 57 years old na, hindi nangyari ang sinasabing golden age. There's no such thing. Siguro matanda lang sa akin dito, si Kuya Sergio. Kuya Sergio, ilang taon ka na? 72 na. 72! Parang ano lang, 71 lang ha? Yes, 72, okay. So, yan. Malinaw dapat ang batayan natin. Muli makikita yan sa track record. Kaya dapat ganun kalalim ang ating pagsusuri. So, nilate out natin yung general principle. Sangkayan ba kayo na si Kristo dapat ang batayan natin at ang kanyang aral, ang kanyang ebanghelyo, ang maging pamantayan natin? Sangayon po. Sangayan? Okay, so, malino na sa atin. Ano? Dapat ganun kalino sa atin yung ating batayan. Naitanong ko sa inyo kanina, yung 3 criteria ninyo. At sabi ko nga, ako naman ang pahintulutan ninyo na magbigay ng 4 na criteria. Okay lang ba po? Okay lang. Ano? So, kapag meron kayong gustong ibawas o idagdag dun sa 4 na criteria ko, malaya kayo, no? Pero, hayaan nyo muna sabihin ko, yung 4 na criteria ay dapat ginagamit natin bilang mga Kristiyano. 4 lang. 4 na C. Madaling matandaan. Character, competency,
commitment, compliance. Character, competency, commitment, compliance. Kaya ba natin ulitin yan? Ano yung una? Character, competency, commitment, compliance. O, Tagalogin natin. Character, pagkatao. Katangian ng pagkatao. Competency. Anong competency? Kausayan. Kakayahan. Kagalingan. Competent. Okay? Commitment. Ito, parang mahirap itagalog yung commitment, ano? Ako, yung sarili kong pagsasalin dito, ang commitment ay yung pagtutuon o pagtatalaga at pagtutuon ng sarili. No? Kapag itinuon mo yung sarili mo, at itinalaga mo yung sarili mo at tinuon mo yung sarili mo, yun yung commitment mo. Okay? Pagbibigay sa sarili. Pagbibigyan ng sarili. Yan. Compliance. Ano yung compliance? Pagsunod. Okay? Pagtupad. Yan. Isa-isahin natin ito. Itong 4 na criteria nito. At, siyempre, dapat ibatay natin ito, sabi nga natin, sa salita ng Diyos, sa turo ng simbahan. Character. Bakit tumalaga sa atin? Kasi sabi sa Luke chapter 6 verses 44 to 45, every tree is known by its own fruit. A good person out of the store of goodness in his heart produces good. So, sa madaling sabi, ang puno ay nakikilala sa ano raw yun? Sa bunga. Okay? Yung taong puno ng kabutihan, aapaw, dadaloy ang kabutihan sa kanyang pagkatao. Okay? Kaya, suriin natin ang pagkatao ng isang kandidato kung, siyempre, number 1 yan sa karakter, sumusunod ba sa utos ng Diyos. Kaya, dito pa lang, no? kahit ito na nga yung pagbatayan natin, no? Sa mga kriteria natin, karakter, dapat sumusunod sa utos ng Diyos. O, 10 utos ng Diyos. Kahit doon na lang sa 3, ha? Kahit doon na lang sa 3. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Doon lang sa 3 na yon. Ano sa palagay ninyo? Kung yung 3 na yung gagamitin natin, doon sa dami ng kandidato na mangyayaro na sa listahan na yon. Makakalbo, malalagas, mauubos na kagad yun. Oh. Set. Diba? Yun lang. Let's not settle for less. Tungkulin natin yan eh. Yun yung maging ano natin, batayan natin, yun yung values natin. Sumusunod sa utos ng Diyos, siyempre, nagpapagabay sa udyok ng ating pananampalataya. No? Kinikilala ang kasagraduhan ng buhay, kalagahan ng pamilya, walang, sinabi niyo to kanina, walang bahid ng graft and corruption. Tatas at makatarungan, fair and just. Hindi sangkot sa illegal activities. Sabi ni Christian kanina. Okay? Walang bisyo. No? Siyempre, hindi lulong sa droga. Hindi nalulong sa droga. Character. Meron ba kayong gustong idagdag doon sa nabanggit natin tungkol sa character? May gusto ba kayong pag-usapan doon sa nabanggit? No? Unang criterion pa lang yon. Okay ba kayo sa paghihimay na Sang-ayon ba kayo na sa ganito natin dapat sukatin yung character, pagkatao ng kandidato. Okay? Sang-ayon kayo ron. Pangalawa, ano yung second criterion natin? Competency. Bakit tumalaga sa atin? Kasi sabi sa 2 Timothy, one who belongs to God may be competent, equipped for every good work. Ang taong makadiyos, ang taong may takot, may paggalang sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, ang Diyos mismo ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan
na gumawa ng kabutihan, gumawa ng mabuti, ang makadiyos. So, piliin natin ang mga kandidatong may kakayahan at kausayan, no? Nabanggit ni Lizelle kanina, no? At ni Helen, may sapat na pinag-aralan. No? Number 1 yung kay Lizelle, ano? May skills, training, knowledge, experience, track record. Pagiging competent, yung sinasabing dapat may katangian siya ng servant leadership. O dapat siya ay servant leader. Pakiulit nga. Servant leader. Bakit natin i-emphasize yun? Ano ba yung nasasaksihan natin? Ano ba yung nakikita natin sa ating lipunan, sa ating panahon? Basta sinabing leader. Paano ba ginagamit yung kapangyarihan? Basta sinabing leader, di ba? Nasa puder, nasa taas. Dahil nasa taas ay merong nasa baba. Dahil nakatungtong sa puder, meron siyang dahil nakatungtong, meron siyang tinatapakan. Meron siyang tinutungtungan. Ganyan nga yung uri ng mga leaders na pagkaraniwang nakikita natin. They lord it over us. Angat sila, no, sa iba. Pero ang konsepto ng Christian leadership is actually servanthood. Paglilingkod. Ano yung greatest image ng servanthood? Pag sinabi natin pagiging lingkod, pagiging alipin, sino ang nagpakita niyan sa atin? Jesus. Si Jesus. Anong image ang pumapasok sa inyo ng pagiging servant ni Jesus, ni Kristo? Cruz. Cruz? Pag-alay niya ng sarili niya. Ha? Pag-alay ng sarili Pag-alin niya. sarili? How about this? Nung huling hapunan, siya ay lumuhod sa harapan ng mga alagad. At anong ginawa? Ano ginawa ni Jesus nung huling hapunan? Inugasan Yung mga paa. ang paa ng kanyang mga alagad. Parang ganito lang. Nasaan? Powerful image. Parang bumaba siya. Bumaba. He humbled Siya himself. siya. Ang act of humility para hugasan. That's servant leadership. Para sa atin, ang tunay na naglilingkod ay ginagamit ang kapangyarihan hindi para mangibabaw, not to lord it over others, kundi ginagamit ang kapangyarihan para isalba, iahon, iangat ang iba. Yan ang servant leadership na dapat hinahanap natin. Hindi yung leader na nasa taas at namumudmod ng pagkain. Ang turing sa atin, mga taga-pakinabang lamang. Okay? Kundi yung ang turing sa atin ay kabalikan, kasama sa pagpapaunlad ng ating buhay at ng ating lipunan ng ating bayan. Napakalaga, no? Dapat lubos natin pahalagahan bilang mga Kristiyano ang paghahanap ng servant leadership sa mga kumakandidato. At siyempre dapat ay may political will. Alam naman natin yon. Dapat may record ng tamang pamamahala
sa pera ng bayan at may system and track record of accountability and transparency. Ano ba ibig sabihin ng accountability? Dapat siya ay accountable, dapat siya ay may accountability. Ano ibig sabihin nun? Ano yung accountability? Yung pinagkakapuntahan ng, yung pera, may pinagkakapuntahan ng sa Okay. maayos na lugar. Okay. Na nagagamit Purpose. yung pera sa tamang paraan, hindi lang sa tamang paraan, kundi batay sa takda ng batas. Sumusunod. No? So, accountable. Okay? So, sa sangay ng pamahalaan natin, sino yung nagbabantay ng accountability? Sino tagabantay? Para siguraduhin na magiging accountable ang mga, ano po? Commission Audit. Commission on Audit, COA. Okay? Kaya bahagi ng ating pagsusuri, dapat ay alamin natin ano ang sinasabi ng COA sa kanila. Kasi yung mga yan naman ay gumanap na sa pamahalaan. So yan ay sinusuri ng COA. Kaya bahagi ng ating ay tignan ano ba yung sinasabi ng COA sa kanila. Ano yung transparency? Ano ibig sabihin ng transparency? Pantay. Patay. Pareho. Okay. Yung pagiging tapat. Pagiging tapat. Basta sinabi, dapat transparent ang gobyerno o ang leader. Inilahad. Hindi na lahat. Sabihin, walang Tinatago. itinatago. Transparent kasi nakikita lahat. Pera. Kung sa usapin ng pera, magkano yung pera? Saan ginamit? Saan napunta? Paano ginamit? Magkano? May naisoli ba? Transparent. So, ibig sabihin, walang under the table dealings. Okay? Kasi, yaman, pera ng bayan yun eh. Kaya karapatan natin na malaman up to the last single centavo. Okay? So, dalawa na yung natalakay natin. Character, competency, ano yung pangatlo? Commitment. Commitment, di ba? Bakit mahalaga ito sa atin? Kasi sabi sa Proverbs, entrust your works. Commit your works to the Lord and your plans will succeed. Italaga mo. Ituon mo ang iyong mga gawain sa Panginoon at ang mga ito ay magtatagumpay. Kaya ang uri ng commitment na hinahanap natin sa kandidato ay yung kandidatong itinutuon at itinutuon ang kanyang sarili, ginagawa ang mga ito, ginagampanan ito para sa Panginoon at ang Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan para magampanan ang kanyang tungkulin at magtagumpay. Commitment. Kaya, dapat hanapin natin sa kandidato ay yung committed sa mga sumusunod. Yung tinatawag na preferential option for and empowerment of the poor. Magkasama yun, ha? Preferential option for and empowerment of the poor. Ibig sabihin, ano yung preferential? Yung ikinikiling yung resources ng gobyerno para kanino? Sa mahihirap. Mahirap. Pero hindi yung during election lamang o bago mag-election lamang katulad ng nangyayari ngayon. Kunwari ay itinutuon para sa mahirap pero pamumudmud. Pagturing sa mga tao na sabi ko, tagapakinabang lamang. Pero kagyat, kasama, kakambal nung pagtutuon, pagkiling sa mahirap ay yung empowerment. Pagpapalakas. So, hindi lamang itinuturing na tagapakinabang mahirap, kundi pinalalakas upang maging kaagapay, kabalikat, kasama sa pagpapaunlad ng bayan. So, option for the poor and empowerment of the poor. Yan dapat na hinahanap natin. At ito'y batay sa ating Panginoon mismo.
Never na trinato ng Panginoong Jesus ang tao na taga-pakinabang lamang. Siguro, pamilya naman kayo doon sa multiplication of loaves, yung pagpapakain sa mga libo-libong nagugutom. Ano ba nangyari noon? Basta lang ba nagparami sa Jesus ng tinapay at isda? Ganun ba nangyari? Ano nangyari? Paano nagkaroon ng tinapay at isda? May nagbigay. May nagbigay. Yung resources galing sa tao. So, ang trato sa atin ng Panginoon, collaborator, partner, kabalikan. Napakalaga na sa atin, ha? Hindi tagapakinabang. Kaya dapat makita rin natin yung ganong katangian sa iboboto natin. Hindi yung ipinagmamalaki kung ano ang kanyang naipamudmud na akala mo ba'y galing sa kanyang na pera niya. Yes. Kakalungkot yun. Una, isang paraan ng panloloko. Pangalawa, pangiinsulto. Kasi, mababa ang tingin mo dun sa tagatanggap at ginagamit mo pa just to score pogi points, ganda points. Dapat committed sa anti-poverty program. Committed sa economic agenda. May matatag na economic agenda. Pagpapalakas sa ating educational system. Napakalaga niya ngayon. Kasi ngayon, ang natututo ay ang mga Games. ha? Mga nanay. Nanay. Di ba? So, ang nag-aaway-aaway ngayon sa honors ay ang... Grades. O yan. So, alam niyo, natatawa kayo. Chris, tama? Di ba? Correct. Correct. Di ba? Actually. Di ba? Oh. For almost 2 years now. Wow. Very sad. Wow. Halos walang natututuhan talaga ang mga bata. Kaya sigurado natin ang ating ay may malinaw. Paano palalakasin ang ating educational system. Siyempre, may pagtugon sa pandemya, no? Merong efficient health management system, pangangalaga sa kalikasan, pagtatanggol sa ating territorial rights. West Philippine Sea. Kaya suriin ninyo kung ano yung kanilang paninindigan, no? Sa West Philippine Sea. Suriin alamin ninyo. Kasi may mga kandidato na malabo, hindi lang malabo, sinasabi it's a lost cause. Hindi natin kayang banggain ng China. May ganong kandidato, So, alamin niya. Okay? Dapat malinaw na programa, plataforma para harapin, lutasin ang problema sa illegal drugs, sa EJK, no? Graft and corruption, peace and order, political dynasty. Sino sa inyo rito ang okay lang sa inyo na at malino naman yung political dynasty, no? Malino naman. So, sino sa inyo na okay lang sa inyo ang political dynasty? Sino sa inyo ang laban, tutol sa political dynasty? Taas ang kamay. Taon-taon na lang, tuwing election na lang, inano natin, pero yun at yun pa rin ang hinahalal natin. Okay? Ako lang, ito lang take ko sa political dynasty. No? Insulto sa Diyos. Kasi parang sinasabi niya, parang sinasabi natin, ito lang mga pamilya na ito ang pinagkalooban ng Diyos. Correct. Di ba? Sorry. Bahagi pa rin ng commitment, ito'y para sa akin, napakalaga para sa akin, dapat kumimit siya para papanagutin ang mga nagkasala sa bayan. Papanagutin ang mga nagkasala sa bayan. O Father, hindi, di ba? Tinuturo mo forgiveness eh. Di ba? Move on. Linawin ko lang mga kapatid.
tama naman, tinuturo ko yan bilang pare. Pero, 3 bagay hinihingi eh, para magkaroon ng pagpapatawad. Pag-amin, pagbabalik, o pagsasaayos, pagbabalik sa nakuha, pagsasaayos sa nasira, at pagbabagong buhay. Okay? Kaya kung mahal mo yung tao, kung gusto mo siyang maligtas, ihatid mo siya rin sa 3 bagay na yon. Pag-amin, pagbabalik, pagbabagong buhay. Okay? So, hindi unconditional yung ano, ha? Hindi move on na, kalimutan na lang natin. Okay, so yung commitment. Any comment? Baka meron din kayo sang-ayon sa sinabi ko tungkol sa commitment? May gusto ba kayong baguhin doon? So, sang-ayon kayo na gamitin ang commitment bilang batayan. Alvin. Sang-ayon. Hindi, parang galit ka, Alvin eh. Hindi naman ha. Sige. Okay naman sa inyo? Okay, sige. Ano yung pang-apat? So, character, competency, commitment. Ano yung pang-apat? Compliance. At sa Tagalog ay pagsubad, pagsunod. Bakit mahalaga ito sa akin? Kasi sabi sa John, Gospel, na ginamit na natin kanina, if you love me, obey my commandments. So dapat may pagsunod, may pagtalima, may pagtupad. Kaya piliin natin ang mga kandidatong ipinakikita at pinatutunayan pagmamahal sa bayan, sa Diyos at sa bayan. Paano? Kasi pagtupad, full adherence to the Philippine Constitution. Pagbabayad ng buwis. Paglabas ng salin. Alam naman natin, Paggalang sa democratic process, due process. Pagtupad sa commitment ng Pilipinas kaugnay sa Universal Declaration on Human Rights. So, sabihin pa rin ng compliance. Dapat ang piliin natin ay hindi sangkot o dawit sa graft and corruption, sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, walang illegal, unexplained, ill-gotten wealth, walang record at conviction of criminal cases. Compliance. Any comment? Baka may gusto kayong mas pag-usapan na malaliman? Yung nga, sabi natin, adherence to the Constitution, pagbabayad ng buwis, paglabas ng salin, paggalang sa democratic process. May gusto pa kayong itanong, linawin, o ipahayag? Okay, mahiya, kahit na nakaharap, kahit na may camera rito, bahagi ito ng ating pag-uusap. Okay lang? Sige. So, nilinaw natin, hinimay natin yung 4 na kriteria na dapat ginagamit natin. Tanong ko sa inyo ngayon, una, sang-ayon ba kayo din sa 4 na yan? Opo. Sang-ayon. Chris? Seryo? Sang-ayon naman. Sang-ayon? Ayun. Opo. May gusto ba kayong idagdag o ibawas? Ha? Sakto na po. Sakto? Sige. Okay naman. Okay naman. Okay. Gusto ko lang i-share, Kasi roon sa isang circle, nang tinatanong ko na, okay ba sa inyo? At okay ba ito sa itong 4 na criteria ito? At least, very honest siya. Sabi, okay naman sa akin, Father, pero tatanggalin ko lang yung compliance. Kasi, alam ko naman yung iboboto ko hindi nagko-comply Pero iboboto ko pa rin siya kasi gusto ko. At least honest siya. Honest siya. Siyempre, nakakalungkot nga lang na paninindigan niya yung gusto niya. Kahit na alam niya. Yung iba nga hindi inaalam Siya alam niya na hindi nagko-comply yung kanyang kandidato, pero yung parang napipiliin dahil lang gusto niya. Sa inyo bang palagay, marami yung ganito ngayon? Marami. Dami po. Di ba? Marami. Basta gusto ko, ano man sabihin, gusto ko. Opo. At yun, yung nakakalungkot.
Kaya, ayan. Sang-ayon ba, tinanong ko na, sang-ayon ba kayo sa mga kriteria nito? Ngayon, batay sa mga kriteria na ito, pasado ba yung isinulat ninyo kanina? Pasado ba ron? Huwag niyo sabihin mo, hindi, sinasagot niyo mga kagad. Magkakaroon tayo ngayon ng second mock election. Baka tingnan natin kung nagkaroon ng pagbabago. Okay? Kaya mayroong first at mayroong second mock election. Okay. So, pinagdaanan natin ang patuloy pa rin natin pinagdaraanan yung process of discernment. Ito ngayon, upang hayaan ng Banal na Espiritu, naggabayan tayo. Upang bilang isang pamayanan ni Kristo, ay matugunan natin ang tawag at hamon sa atin. At ano yun? Anong ginawa natin? See, judge, Judge. and act. Sa liwanag ng ating pananampalataya, nakita, see, nakita natin ang kalagan, kasagraduhan ng pagboto. At nakita natin ito, na dapat ito ay pagsunod natin sa utos, atas ng Diyos. Hindi lang batay sa ating kagustuhan. Okay? Yan yung nakita natin. Gumamit tayo ng mga kriteria batay sa gospel values, Christian principles, teachings of the church, para hatulan, judge, kung sino ang karapat-dapat na iboto. Bilang Kristiyano, si Kristo ang pamantayan natin. At ang kanyang turo, ang kanyang ebanghelyo, ang batayan natin sa pagpili ng kandidato. Sang-ayon ba kayo rin sa prinsipyong yon? Sangayon mo. Okay. Dahil bilang Kristiyano, dapat ganun kalinaw yun sa atin. Ngayon, see, judge, and act. Matapos nating makita at matapos tayong makagawa ng hatol, after being enabled to see and judge, ang tanong, anong act, anong pagkilos at paggawa ang maaari natin manggampanan bilang Kristiyano? Kasi nga, no? Hindi tayo titigil sa see and judge, kundi kinakailangan ay merong Action. act. Action. Pagkilos, paggawa. Kaya sa puntong ito, tanungin natin, ano yung magagawa ko para may taguyod ang paghahari ng Diyos? Ano yung magagawa ko para siguraduhin na ang kalooban ng Diyos ang mamamayani at ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay may hinto, mapipigilan, masusupil? Anong act ang maaari kong gawin? So, pwede ba? Bawat isa sa atin magsasabi, ano yung act na kaya niyang gawin pagkatapos nating dumaan sa prosesong ito? Ano tayo sa act, ha? Ano yung makabuluhang pagkilos at paggawa na maaari kong gawin sa udyok ng aking pananampalataya because of this process. Lizelle? Pwede ko po i-share yung mga natutunan ko sa Circle of Discernment na ito para magabayan din yung iba sa pagboto nila. Oh, thank you, Lizelle. No, napakalaking bagay na yun na i-share. Okay? Ira? Siguro yung pinaka-important po is i-apply yun sa coming elections. Yung I-apply. syempre yun po, yung Okay. application po talaga. Mhm. Kasi yes, masishare mo nga siya sa ibang tao and people will learn from also by sharing yung napag-usapan nito. Pero yung pinaka-important effect po nito ay yung pag-make ng decision pagdating sa election. Okay. Salamat, Ira. Ako po, Father, to be honest, I'm so grateful kasi nadagdagan yung kumbaga ba yung nasa isip ko about my candidate. Mas nadagdagan pa because of you and yung discussion natin. And for me, the best talaga na i-explore mo pa yung nalaman ko ngayon is through group, through my group chat. And then, siguro sa barangay ko, sa area ko, I can gather people para to share what I've learned from you. Oh, salamat, Ate Helen.
Oo. Para sa Malaki. akin, Father, mas napalawak ngayon yung ano ko. Alam mo na, ito dapat na ako eh. Ito na siya, ito na lang. Mm. Pero ngayon, mas nabuksan yung kaisipan ko na hindi pala ganun isang bagay ang pagpili. Tsaka, mas makakatulong to sa family ko, Mm. tsaka sa mga friends ko rin na mai-share ko rin sa kanilang ganitong bagay. Okay, sige. So, nagkaroon ng itong proseso nito nakatulong sa iyo at nais mo rin ibahagi sa iba, particular sa pamilya. No? Na-strike lang ako ron sa sinabi ni Adrian na okay na ako set na ako rin sa ano ko no? Pero hindi pala sapat yung alam ko lang meron pala mas malawak at mas malalim na pagtingin. No? Okay. Salamat Adrian, Alvin. Yung ganun din po, Father. Hindi man sila makinig sa akin. By the way, manunood yan, kambal, si Adrian at si Alvin. Pero kahit nakambal kayo, bawal kumopya. Kasi sabi yung ganun din. Copy-paste. Walang copy and paste, ha? Sige. Hindi man sila makinig sa akin, may papaliwanag ko ng maayos. Dahil sa paghihimay ng pinag-usapan po natin about doon, mas maganda kung maipapaliwanag na hindi basta yung ganto lang, ganto, ganyan. Ngayon, maiintindihan na nila na ganun pala yun. Na hindi lang yung, hindi kasi ganyan yung pinaliwanag sa'yo. Hindi. Ganito yung pagkahimay-himay. Kaya ngayon, maiintindihan nyo na. Na dati, hindi ko rin naiintindihan o naunawaan. Na nagdidesisyon lang ako ng ganito. Ngayon, ganito pala yon na may magandang pagpapaliwanag. Salamat. Uwian na, may winner na eh. Uwian na, may winner na Alvin. Salamat Alvin. Kaya seryo, anong pwede mong gawin? Ikaw, simpleng bagay na pwede mong gawin. Hindi, kailangan ko, maipaliwanag mo yung tamang, Maipaliwanag. yung tamang asal lalo sa mga bata, gano'n. Kaya mo ba sa iyong mga anak? Hindi, yung mga nakakaintindi na, Okay, sige po. para maipaliwanag. Maipaliwanag. Yung, Okay. ano ang tama. Salamat Kuya Sergio. Sabi mo, buta. Chris, Sa akin naman po, lakas mo konti Chris. Sige, sa'yo, sige. Ano yung magagawa mo? ang gagawa ko lang po, i-share ko sa dito na. Sana na marami pa akong matututunan para sa ating bayan. Tapos, paano ko sa aking mga pamilya, sa aking anak na i-share ko sa kanila kung ano ang dapat ibahagi para sa kanila. Okay. So, maibahagi sa kanila, ano man yung natutuhan natin dito. Dahil nabanggit naman ninyo, pagbabahagi. So, though, parang obvious yung pero gusto ko lang tanong, nakatulong ba para sa inyo itong prosesong ito? Nakatulong? Opo. Opo. Nakatulong? Nakadagdag po ng kaalaman. Nakadagdag? Oo, Malaking nakatulong. bagay po. Malaking bagay? Sobra. Sobra? Ira? Opo. Lizelle? Opo. Kung nakatulong sa inyo, i-recommenda ba ninyo ito, ang prosesong ito, circle of discernment na ito, i-recommenda ba ninyo sa iba? Opo. Opo. Super. So, dahil kayo, kukunin namin inyong contacts, pwede bang, sabihin niyo, Father, ito, papadala namin. Kasi, itong ganitong circles of discernment, dadami pa sa ating parokya. So, hindi na lamang ako yung magpapadaloy, magpapacilitate ng discernment, kundi maasa tayo. Ito nga, at least sa parokya natin, ang bilis yung pagdami, Kasi mismo yung mga naging participants sa ganitong circle, sila yung nag-aanyaya. Sila yung nagsasabi, Sila mismo nagre-recruit. So, dahil act yung pinag-usapan natin, you yourselves can form your circles of discernment. Kung kaya ninyo, o kung hindi man, ipadala ninyo sa simbahan, sa parokya. At tutulungan namin na dumaan sa ganitong circle of discernment. Father, matagal na po ba to? Okay. Magandang tanong, kaya tayo nagre-record ngayon, ito ay i-roll out pa lamang sa Wednesday. Bagaman, Happy Valentine's po. Ngayon ay araw ng Valentine's, pero ngayon kami rito, okay? Wednesday pa lang. Pero kasi sa parokya,
kumbaga ito'y anak ng miraculous medal ito, kaya nagsimula sa atin. Kaya you are actually the 16th group, okay? Sa ibang parokya ay ilulunsad pa lang, ano? So, Dapat pala matagal na itong ginawa pa. No? Sana may nakaisip ng iba pa. Ano? Kasi mas malaking tulong to lalo sa kabataan. Nakakalam lang nila nakikita nila sa mga social media na may kagaya yung sinabi nyo nag-TikTok lang, boto ko yan. Diba? Kasi ang dating sa kanila, kung ano lang yung nakikita nila tsaka natutuwa lang sila, okay na yun. tama ka Adrian, siguro, bagaman sana hindi pa nahuli, pero siyempre, yung sabi ni sana noon pa, totoo naman yun. Pero, eto na eh. We just make the most out of this situation. Double, overtime na lamang tayo. Ang ganda, no? Very powerful sinabi ni Adrian, sana noon pa. Okay? Pero tanggapin na lang natin na meron pa rin tayong magagawa. May chance pa rin. Meron pa rin chance. Tsaka may dahilan naman siguro pa rin. Yeah, may dahilan, ano? Sabi nga kasi naging mas malinaw sa atin, ano? Hindi lang simpleng pagpili, ano? Kailangan Kundi dapat pa. nakaugat talaga sa ating pananampalataya. Okay? Alvin? I-recommend, ano mo ba to? I-recommenda mo ba to sa iba? Yes, Father. Kasi napakalaga talaga. Maraming matututunan talaga eh. Okay, sige. Kasi sabi ko nga eh, yung hindi ko dati pinaniniwalaan, ngayon, alam ko na. Alam mo na. Na dati, totoo magiging totoo. Tinatawanan ko lang yung mga sinasabi. Wow. Tinatawanan ko lang. Kasi tao lang naman ako eh, di ba? Kung ano yung nakikita ko ni Boss, tatawa lang ako kung ano yun, okay lang sa akin. Pero naipaliwanag sa akin na may ganun pala connection yun sa Panginoon. Na hindi pala basta-basta. So, Alvin, pwede ko ba sabihin na talaga nagkaroon ng shift of paradigm pagtingin mo din sa ano? Meron. Nung papunta pa lang po, nalilito na ako eh. Parang nakabahan talaga ako. Kinakabahan ka. Salamat. So, maraming salamat. So, Kuya Sergio, nakatulong ba sa ito? At i-recommenda mo ba ito sa iba? Opo, para sa So, magmumungkahi ka rin, ha? Uy, kapag ano, may makaalam naman ng pinag-usapan natin, i-ano ko rin sa ibang okay. i-share ko. I-recommenda rin, oo. O, Chris, ikaw, i-recommenda mo ba ito? Oo, lalo na po sa kabataan, tsaka sa mga anak ko po. Sa mga anak mo. Bakit may anak ka na bang butante? Ano, wala pa lang. Wala pa naman. 10 years old po. Tama. Tama nga naman, kasi dun sa bata, dapat sinisimulan na natin yung ganito, no? Doon sa San Antonio, last Sunday, o the other Sunday, nagbigay ako ng ganito, no? At may isang kabataan. Sabi niya ay, Father, salamat po sa, ano to, I appreciate very much itong prosesong ito. Ang ganda siya. Pero sabi niya, pero sana, nung pa natin ito ginawa bilang simbahan, dahil kung nung pa natin ito ginawa, hindi sana tayo inaabot sa ng ganito. Hindi tayo sana nasadlak sa ganito. Lumuhod ako sa harapan. Sa gitna, sa harapan ng kabataan, lumuhod ako sa kanya. At humingi ako ng kapatawaran sa ngalan ng kaparian. Sa ngalan ng simbahan, dahil aminin ko, nagkulang kami sa bahaging ito. Bahagi kami, bakit ganito ating sitwasyon, dahil nagkulang. Sabi nga ni Adrian, sana noon pa. Pero hindi pa naman huli. Hindi pa namabol. Meron pa tayong magagawa. Simulan natin at yung ano na nasa bawat isa sa atin. Kaya dun sa usapin ng act, so see, judge and act, nais ko lamang idagdag. Dahil kayo, sinabi na ninyo yung inyong magagawa, nais ko lang idagdag. No? Buglas na nasabi ninyong gagabayan ng pamilya, no? Magre-recommenda para sa circles of discernment, no? At gagamitin yung batayan. Well, siyempre, mag-volunteer sa PPCRB. Pwede yun. Okay? Sumali sa mga volunteer group na nangangampanya para sa karapat-dapat. I'm not telling you kung sino yun, ano? Kung sino man, because of
ano yung ano mo ngayon, natutuhan mo ngayon, at ano yung hatol at napili mo ngayon. Kung alam mo yung karapat dapat, tulungan mo manalo, at tulungan mo rin, gumawa ka rin, para hindi karapat dapat hindi manalo. So, dalawang pagkilos yun, ha? Pagtulong, no, sa karapat dapat, at siguraduhin na hindi mananalo yung hindi karapat dapat. Okay? Bagay yan. Nasa act tayo, ha? Tapos ay yung, ito, lalo na sa mga millennials, no? I-post sa social media ang magandang track record, accomplishments and achievements, plataforma at programa ng mga karapat-dapat. Sabihin din bakit hindi dapat iboto ang ilang kandidato na hindi karapat-dapat iboto. Labanan ng fake news, labanan ng disinformation, labanan ng historical revisionism. No? Sabihin, call out FB friends posting fake news, or post on your wall correcting the fake news. Kung kaya, mag-ambag sa kampanya. Okay? Dahil pera ang ginagamit, no? Binubuhusan niya ng pera, pero tayo kaya natin mag-ambag. Kaya natin mag-ambag para makatulong sa kampanya. So, campaign, convince people, one person at a time. At simulan yan sa ating pamilya. Sang-ayon ba po kayo? Okay. Conclusion. Hindi ba tungkulin natin na tiyakin na maluluklok sa sentro ng bayan natin at sa taas ng pamahalaan natin ay ang Diyos? O taong leader ng maka-Diyos, magsusulong sa paghahari ng Diyos. Kaya tayo naman din may bahagi rin doon. Dahil yung dapat na tiyakin natin, kaya tulungan natin ang ating mga kapatid, ang ating mga kababayan na tumingin, pumatol, at kumilos. See, judge, and act. Ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ninyong magtapos ako sa pagsasabi nito, at ito po'y personal sa akin. Siyempre, umaasa at nagdarasal lamang ako na sana sino mang dumaan sa ganitong proseso ay ganito rin masasabi. Bagaman ako nagpapahayag nito. I would like to end by saying this. Ang boto ko ay sagrado sapagkat itinuturing ko ito na bahagi ng pagtanto, pag-alam at pagsunod ko sa kalooban ng Diyos. Bahagi ng gawaing pagpapalaganap sa paghahari ng Diyos. Bahagi ng pagsunod ko kay Kristo. Bahagi ng tungkulin ko na isalin ang mabuting balita sa konkretong paraan. Bahagi ng pananagutan ko sa kapwa ko at sa bayan ko. Ang boto ko ay bunga ng pananalangin ko. Pinagnilayan ko ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Sumasalamin ito sa pagkatao ko. May pagmamalaki ko itong alay ko sa Diyos para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa Circle of Discernment nito. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Tapusin lamang natin ito sa isang panalangin. Magsitayo tayo. Let us pray the prayer Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. The Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay.